Are you nervous? Yeah. How about you, Ria? I'm nervous. What I said? Huh? I'm very nervous. Are you feeling nervous? Yes. Why? That's why to get that. Ria, hold Didi. Hold Didi. Hold. First, Ria. Hi, Ria. So, hello guys. Ayan, mga bata. Yun nga. Nakuha na namin yung results nila sa third term. And medyo bumaba sila kasi last term si Ria nag first place and si Rishika second place, and this term naman pumangatlo si Ria, and ito din pumangatlo, so nag-usap ata yung dalawa. So pero okay lang guys, walang problema yun. Mataas pa rin naman yung grade nila, and yun nga, consistent, nasa top 10 pa rin sila. So sabi ko nga, bonus na lang talaga yun. Mahalaga talaga is natututo sila, at saka ayun, maganda yung mga grades nila. Kaya congrats pa din, di ba Ria? Ria, are you happy? You're third place? Huh? Yes, you're happy. You should be happy, right? Because you study hard, right? Right? Next time, you will study more, right? So that you will, what? You will be what? Pass. You will be? Pass. You will pass. Oh, yeah. That's the most important, no? You pass. You will not fail, right? Okay. So, ayan yung grades nila. Ayan si kay Rishika. Ito yung kay Ria naman. So, ayun. Lagi akong proud sa inyo mga anak. And congratulations uli. So, yan guys. Magpapakulo ako ng gatas. Bali, 3 liter yan na binili ni Baba. Kasi para bukas guys sa paggawa ng kheer. Kasi festival dito sa Nepal bukas, which is yung Magh Sankranti. So, papakuluin ko na siya ngayong gabi para bukas okay na. Ilalagay ko na lang sa fridge kapag lumamig na siya para iwas panis. Kahit malamig ang panahon pero naninigurado lang ako guys. And guys, bumili din si Baba ng sweet potato kasi kailangan niya sa festival yan, sa Magh Sankranti. And itong yam. So yan, iboboil ko daw siya ngayon kasi nga daw bukas. Hindi na maganda, dapat ngayong gabi daw siya iboboil para bukas ready na. And ito, binigay naman ng nanay ng kaklase ni Rishika na pop rice. So, idadagdag ko siya dun sa nabili ni Baba. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Ayan, ang aga-aga ding nagising. Kasi, nagising si Baba, guys, ng maaga. Kasi pupunta siya ng, DevCat. So, ikaw na magkwento. Halika rito, bilis. Yun nga, pupunta siya ng DevCat kasi nga, ngayon guys, festival dito sa Nepal, yung Magh Sankranti. So, ngayong araw is yung unang araw ng month ng Magh, kaya tinatawag na Magh Sankranti guys. So, sabi nila, yung festival na yan, mostly ang mga nagse-celebrate is yung mga Taro people. So, itong Magh Sankranti guys, it's considered din na New Year para sa mga Taro people. And, yun nga, tinatawag nilang Harvest Festival din. And, yun nga, kaya pumunta rin ng DevCat si Baba kasi makikita nyo doon yung talagang mga deboto ng mga Hindu. Ginagawa nilang ritual doon, naliligo sila doon sa Narayani River. Yan, isa sa mga holy places, yan nga, holy yung river na yun para sa kanila. So, magtitipon-tipon yung mga devotees doon, magtitake ng bath doon sa may Narayani River. And, ang paniniwala nila na kapag sasapit na yung month ng Magh guys, parang ito na yung mag-start na mag-start pala na parang magiging warmer na daw. Pero hindi ko naman ramdam kasi super lamig guys kapag January. And yun nga, may paniniwala kasi sila na yung sun daw is magmumove na sa northern hemisphere, kaya medyo mag-warm na yung weather, yung ganyan, mag-start na daw mag-warm yung weather. Tapos yun nga, parang i-end niya din yung tinatawag nilang winter solstice. Yung solstice guys, yung mas mahaba yung day kaysa sa night.
mas mahaba yung night kaysa sa day. So, yun nga, mas madilim, 'di ba? Pag gigising ka ng maaga dito, pag gigising ka mga alas 7, madilim pa din, guys. So, ayun, mas mahaba yung night kaysa sa day. So, parang yun na daw yung magsisignal na mag-e-end na daw yung ganong solstice. So, yun. So, sa Mag din, guys, sa Mag Sangkranti, guys, ang siniserve nilang mga food is yung mga root crops, yan. Katulad ng kamote, ayan, sweet potato, yun nga. Tapos yung mga, ano ba tawag doon? Tarul? What is tarul in English, Rishika? Di ko alam, nakalimutan ko na naman. Basta yung mga root crops, guys. Tapos, gagawa sila ng mga sweets, yan. Homemade na sweets, gagawin nila yan. Tapos, gagawa din sila ng kheer, yun yung rice pudding. Yan, mamaya gagawa ko, guys, pero simpleng kheer lang. Hindi naman ako ganun ka-expert sa paggawa nun. Para sa amin lang. Tapos, yun nga, yung mga kamuting kahoy, yan. Meron na. Bali, nalaga ko na siya kagabi. Kasi sabi ni Ram, sa gabi daw ilaga para pag yun na, kinaumagahan, dapat ready na siya. So, sabi ko, ba't ganun? Dapat mas mainit, mas okay, diba? Tapos, yun, yung mga matatamis katulad ng pop rice, ayan, ginagawa nila yan, homemade, guys, na sweets. And, ayun, guys, may paniniwala sila na yung mga food na yun na siniserve tuwing Mag Sangkranti, guys, will renew positivity daw. So, kaya yun yung mga hinahanda nila. So, ayun, guys, nailaga ko na yan kagabi. Kasi nga sabi ni Baba, kailangan gabi daw ipe-prepare, ayan. So, mamaya, lagay ko na lang uli sa mainit na tubig para uminit yung sweet potato. Kainin namin, umagahan namin. So, ito din, meron ding yam. Ayan, gusto ko sana yung ubi. So, ayan, ang aming almusal ni Rishika is yung kamote, guys. Hindi siya matamis, guys, kasi yung nabibili minsan ni Baba na kamote, matamis na talaga eh. Hindi na kailangan ng asukal. Dito kasi sa Nepal, hindi naman nila sinasawsaw sa asukal. Kasi sa atin, di ba, nakaugalian natin na may asukal kapag kakain tayo ng ganyan nilagang kamote. So, ito, kailangan ko ng asukal. Konti lang naman. Kasi walang lasa talaga. So, ayan na, guys, yung bigas. Binabad ko muna para sa gagawin kong kheer. Sa mga 1.5 or 1 hanggang 2 oras ating ibabad muna para lumambot ng konti yung bigas. Hinaluan ko siya ng konting malagkit, guys. Meron pa akong konti doon para sana mas mabilis na na lumambot. So, ayan, guys. Nag-umpisa na ako magluto ng kheer. Painitin ko muna tong milk. Tapos ilalagay na natin yung bigas later. Ilagay ko na yung bigas, guys. Ayan o. So, papalambutin natin dyan ang bigas. So, sabi nila, umaabot daw ng 30 to 45 minutes ang paggawa ng kheer. So, halo lang tayo ng halo dyan, guys. Hanggang sa lumambot at saka i-absorb ng bigas yung gatas. So, kung kukulangin yung gatas ko, guys, magdadagdag ako later. So, yan. For now, halo-halo muna natin. Mekos muna natin ang gatas at ang bigas. So, ayan na, guys. So, nag-start ng, ayan, na-absorb na nung bigas yung gatas. Feeling ko magdadagdag pa ako ng konting gatas, guys. Parang konti yung nalagay ko. So, ayan. Lalagyan ko siya ng asukal, guys. So, depende kung gaano katamis nyo gusto. Pero, siguro, lalagay ko lang mga, half lang or 3/4 cup. Depende. Ko na lang, itatansya ko na lang, guys. Lalagyan ko siya ng cardamom, guys. Hindi ko siya tinadtad. Mamaya tatanggalin ko na lang. Baling cardamom pang yan, yung amoy ba? Para masarap yung amoy niya at saka pampalasa na rin ng konti. So, pwede nyo ring lagyan siya ng paminta. Ayan yung seed ng cardamom, guys. Kasi meron akong crenache din. Pwede nyo siyang lagyan ng paminta. Pero dahil yung mga bata ayaw nila ng maanghang, ayaw ko rin ng may paminta, guys. Kaya ganyan lang. Tapos mamaya, ilalagay natin yung... Tapos nag-crush ako ng mani. Ayan. Pwede nyo ilagay almonds din. Since wala akong almonds, mani yung i-crush ko, guys. Tapos, ito. Cashew nuts.
Pwede nyo din siyang lagyan nung nilalagyan nila ng dried coconut since wala akong dried coconut guys. So, kaju lang yung binili ko. At saka, meron akong konting mani dito. So, yun na lang yung nilagay ko. So, yan. Halo lang ng halo guys hanggang sa lumambot siya. Hanggang sa lumambot ng todo yung bigas. Depende kung gaano kalambot nyo gusto. Yung iba kasi gusto nila na parang anong tawag doon? Parang, alam mo yung lugaw. Parang alalugaw, ganun. Mekus, tornado! So, ayan guys, oh. Malambot na yung kanin. Pero, more halo pa guys. Ayan, mamaya, dagdagan ko uli yung gatas niya. Mas malambot siya guys pag yung bigas na ibabad ng mas matagal siguro. Sana in-overnight kong binabad. Ilang oras ko lang din kasing nababad. Mga 1.5 oras lang guys. So, ayan. Pero okay na din. Pwede na din yan. Basta makakain. So, yan guys. Luto na. So, antayin ko na lang si Papa dumating din guys para kumain kami sabay-sabay. So, yan yung tanghalian namin. Kheer. Tapos nagluluto ako ng konting sag. So, ayan guys si Papa. Yan, nagpunta siya dun sa DevGat guys. So, ayan, ako na lang mag-voice over. So, pinapakita niya sa inyo yung lugar guys. Diyan pupunta yung mga deboto guys. Ayun, dun sa kabilang side. Dun sila maliligo guys sa river. So, ayan, kung makikita nyo, yan, kahit na sobrang lamig dahil sobrang deboto sila, wala silang iniinda guys. So, kailangan nilang pumunta dyan. May mga papuja din dyan guys. And yun, magti-take bath talaga sila dyan guys kahit na sobrang lamig. And yun nga si Papa kasi guys, yun nga diba, officer siya ng Automobile Association dito. So nagkaroon sila doon ng pwesto, yan. Bali ang participation nila is magpapatsaa sila sa mga nagpupunta doon sa DevGat guys. So ayan, busy sila. Wala silang malaking yung strainer ba. So parang malinis na tela, doon nila sinasala yung tsaa. Then, i-distribute nila sa mga taong madadayo doon, ayun, para i-share nila yung tsaa sa kanila. So, ayan, madaming tsaa ang kanilang prepare. So, yun guys, siya yung president ngayon ng Automobile Association, guys. Yan sila Baba, yan, nagtutulong-tulong. Si Baba is treasurer, guys. Hindi ako familiar sa iba kung anong member. Ito naman si Dai. Dati siya yung presidente. Pero alam ko may position pa rin siya. President pa rin ata. Parang second president. May ganun sila eh. So, ayan. Busy-busy yung mga taga-automobile guys. Ang aga nila nagising. Alas 4 pa lang. Tumatawag na sila kay Baba. And si Baba mag-aalas 6 na nung nakarating dyan. So, ayan. Kung makikita niyo yung volume ng tao guys. Oh. Marami-rami rin yung papatsaahin nila. So, thank you din kasi malaking tulong lalo't sobrang lamig. At least mainitan yung mga sikmura nila. गणेश कुमारी खड्का हराउनु भएकोले हजुरलाई खोज्न यस मण्डपमा आउनु भएको छ। तपाईहरुको आफन्त तुरुन्त यस मण्डपमा पाल्न हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। गणेश कुमारी खड्का तपाई जहाँ भए पनि भागवत लगाएको ठाउँमा तपाईको मान्छे खोजिरहनु भएको छ। यहाँ सम्पर्क गरिन्छ हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस मकर स्नान मेलामा akala ko may matitira sa kheer at dahil naubos, niluto ko na lang yung biko guys. So, meron akong isang can ng coconut cream. Tapos, meron akong jaggery. So, instead of sugar yun yung tinunaw ko. Ayan. Simpleng biko lang kasi hindi naman ako ganun talaga ka-expert magbiko. Pero, pwede na yan guys. So, yan ang aming dinner.